yung ano, ito yung about do sa issue na sinasabi niya. Ay, ito pala yung kanina na talakay na pala natin to. Eto, hindi pala yung isa mga kababayan. Eto pala. Sinagot kasi ni Sara Duterte yung issue mga kababayan na sinabi ni PBBM, yung naging sagot ni PBBM do sa sinabi niya na na hindi niya itinuturing na kaibigan ng ating presidente. 'Di ba sinagot ni PBBM 'yon? Napakiramdam ni PBBM na loko siya, mga kababayan. Ngayon, eto naman, ang sabi kasi dito sa balita sa News 5, sinagot ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na tila naloko siya dahil inakala niyang magkaibigan sila ng Vice Presidente. Ito ay matapos sabihin ni VP Duterte na hindi sila magkaibigan ng Pangulo. So ngayon mga kababayan na ito, pakinggan natin etong sabi ni Sara Duterte dito. The love of God, Presidente ka na. Importante ko ba yung nararamdaman mo? Oo. Di ba kapag Presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Ngayon mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa sinasabi niyan si Sara Duterte? Kapag ka daw presidente ka, hindi na importante yung nararamdaman mo. Hindi na daw importante mga kababayan yung mga patig mo at yung mga siguro yung kalagayan sa madalit salita. Mga kababayan, paano magiging maayos ang Pilipinas kung hindi papahalagahan ng presidente ang kanyang nararamdaman at hindi papahalagahan ng presidente mga kababayan ang kanyang sarili? Kung wala sa kondisyon ng presidente at may matinding karamdaman ng presidente, paano siya makakapagtrabaho para paunlarin ang bansang Pilipinas? So sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi daw importante ang nararamdaman ng presidente mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talaga ko yung panahon lang mag-isip about deception ng isang babae dyan. Dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas? Kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mangusyo, ng mga importante. Putek mga kababayan, may papasok natin ngayon yung sinasabi ni Mayor Vico Soto. Di ba kung matatandaan nyo, natalakay natin yung about sa Miro System. Di ba ngayon mga kababayan, naipasok natin yung sinabi ni Mayor Vico Soto nung panahon na pinupuna siya nitong si Eusebio ata, yung apelyedo nun. Ngayon, di ba yung sabi, malapit na daw ang Christmas, 2021 ata yun mga kababayan, uminit yung usapin na yon. Ang sabi ni Eusebio, malapit na daw yung Christmas, pero hindi daw po nararamdaman. Kasi nga wala daw mga palamuti, mga kababayan, wala daw mga ano yun, mga ilaw diyan po sa karsada ng Pasig City. Ngayon sumagot si Mayor Vico Soto. Ano yung sabi ni Mayor Vico Soto? Ang inuuna niya yung importante, mga kababayan. Ngayon, kung ipapasok natin yan sa sinasabi ni Sara Duterte, ang inuuna ng ating presidente, yung importante po, yung mas importante na makakatulong sa pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kung ang problema mo lang, Sara Duterte, ay spaghetti, sa darating na Pasko, suluhin mo yan. Kasi problema mo yan. Ngayon mga kababayan, yung mga kababayang Pilipino po natin, kapag ka naniwala kayo ng naniwala sa sinasabi ni Sara Duterte, ang ending niya magiging tamad kayo. Kaya lang naman kayo mawawalan mga kababayan. Eto yan Kaya kayo mawawalan ng maihahayin sa hapagkainan tuwing darating ang Pasko, dahil hindi kayo gumagawa ng paraan para magtrabaho. Hindi ko nilalahat, mga kababayan, kasi nga, lagi naman natin itong sinasabi na mas importante na kaysa magreklamo ka, magtrabaho ka, gumalaw ka, at tulungan mo ang pamilya mo. Pero kung ikaw ay matanda na at nakaasa ka pa rin sa nanay at tatay mo at palamunin ka ng magulang mo, wala talagang mangyayari sa buhay mo, mga kababayan. Kaya nga ngayon pa lang, yung mga kabataan, lagi nating sinasabi to, sa magreklamo, gumawa ng maghanap ng solusyon, gumawa ng paraan.
basta patas at nasa mabuting pamamaraan, mga kababayan. Pero kung aasa kayo sa sinasabi nito si Sara Duterte, gagayahin nyo yung style niya na puro reklamo sa gobyerno, walang pupuntahan ng buhay nyo. Tandaan nyo yan. Ano po, kahit pa magpalit-palit yan ng iba't ibang klase ng presidente, kahit pa sabihin natin na sobrang galing ng presidente, pero kung ikaw ay nakaasa ka sa nanay mo at matanda ka na at palamunin ka ng nanay mo at tatay mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa Noche Buena ng mga bahay-bahay, di ba yun yung... So may panahon ka talaga naman. Saka kung tutusin mga kababayan ha, ako kasi lumaki kasi ako sa mahirap na pamilya. Sa amin kasi, dumarating yung point talaga na pagka Pasko, wala kaming handa. Mga kababayan, pero ang laging sinasabi ng nanay ko, hindi ko makakalimutan yon. Di bali nang walang handa, basta maayos at okay yung kalusugan, okay na yon, blessing na yon. Mga kababayan, pagka nakakabangon ka, yun na nga lang paggising mo araw-araw, blessing na yan eh. Okay na yan. Kahit hindi marangya yung pamumuhay mo, basta gumigising ka ng araw-araw at okay naman at payak yung pamumuhay mo, okay na yan. Mga kababayan, ipagpasalamat mo na sa Diyos yan. Pero kung ikaw ay bratinela, maluho, at gusto mo'y laging ingrande, tularan mo si Sara Duterte. Mga kababayan, puro reklamo sa buhay. Nasa kanya na nga lahat eh kung tutuusin. Limpak-limpak na pera ng mamamayan. 'Di ba? Maraming property, ari-arian. May mataas na posisyon sa gobyerno. Kita nyo, nagagawa pa magreklamo. Alam nyo kung tutusin, dapat itong si former VP Leni, former VP Leni, etong si Sara Duterte, dapat mahiya siya sa taong bayan. Kasi yung mga kababayang Pilipino po natin, kahit walang engranding handaan, kahit walang may panghanda sa Pasko, masaya na basta may malusog na pangangatawan at nakakabangon pa, gumigising pa. Araw-araw, siya, napakasarap na ng kanyang pamumuhay. Hindi masasabing normal yung kanyang pamumuhay hindi rin masasabing sobrang hirap. Napakasarap ng buhay ni Sara Duterte. Maraming property, mataas na posisyon, at nasa kanya yung pera ng taong bayan. Ano po, di umano. Anyway, pagpatuloy pa natin. Isip na, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nag-okay. Pero sobrang lamig niya na nagsipon. So, niya issue. Diba? Kita nyo, pratinela nga talaga mga kababayan. Puro kahit dito pa sa presko niya, puro reklamo na eh. Diba, dyan pa lang, puro reklamo na. Paano ka pa kaya pagka presidente ka na? Baka sa sobrang dami ng trabaho ng presidente, baka di mo kayanin. Baka yung mental health sumuko na. Mga kababayan, diba, ipagpatuloy pa natin. Huwag niyo lang ina-answer kasi sobrang dami natin. Issue lang, sir, na kami ako. Ayun na pa niya. Only officer kasi sobrang dami natin. Mamamatay tayo dito kung walang aircon. Diba? Kasi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiyak. Hindi ako nag-okay. Malamig yung aircon. Diba? Okay. Putek. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Hindi naman siya mahalaga. Hindi mo kayang sagutin ang sinabi ng ating presidente. Hindi mo kayang sagutin kasi tunay nga naman yung sinasabi ni PBBM. Napakiramdam niya, naloko mo siya. Kasi nga, pinagkatiwalaan ka ni PBBM, tinuring kang kaibigan ni President Marcos, anong ginawa mo? Sinabi mo sa publiko na hindi mo siya itinuring na kaibigan, hindi mo siya kaibigan. Tapos ano pang ginawa mo? Binigo mo, dinisappoint mo ang ating presidente. Kasi nga, sa kabila ng pagtatanggol sa'yo ni PBBM, sinisiraan mo siya ng patalikod. Pinagkatiwalaan ka pa rin ni PBBM. Ano po, ginawa pa siyang caretaker mga kababayan ng ating bansa. Nung once na pumunta sa ibang bansa itong si PBBM, pero nung ginawa niya, saglip na gampanan niya, yung itinalaga sa kanya ni PBBM, pumunta siya sa rally ng kanyang tatay para siraan ang ating presidente. Kaya maraming beses, napakiramdam ni PBBM na pinagtraidoran siya nitong si Sara Duterte at naloko siya. Kasi yun naman talaga ang totoo, kaya hindi niya masagot. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Bayan, pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Ako gani,
Sa binisaya pa, dawat-dawat, raman na. Diba? Dawat-dawat ka na. May problema talaga si BP. Dinatira ko nila kada-adlaw. Ayaw ma-subject of a Mega Millions PR attack. Ayaw ma-subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Yan mga kababayan na, kita nyo na kung anong ugali meron si Sara Duterte. Nasa sa inyo na lang mga kababayan kung susuportahan nyo pa yan. Kasi kung ako tatanungin nyo mga kababayan, dapat yung ganyan mga klase ng tao mga kababayan, hindi na po sinusuportahan yan. Kasi unang-una, ipapahiya lang niya ng ating bansa mga kababayan. Pangalawa naman, mga kababayan, dapat sagutin niya ano po ang hinihiling ng mamamayang Pilipino. Ipaliwanag lang niya kung saan niya ginamit ng kanyang departamento, kung paano nila ginasta ang pera ng taong bayan. Yun lang naman ang hinihingi nating lahat. Kasi unang-una, sa isa kasing normal na mamamayang Pilipino, lalo na kung ikaw ay nagbabayad ng tax, mga kababayan, talagang pagka ganito yung usapin, medyo umiinit yung ulo mo Especially sa mga kababayan nating OFW. Alam natin na napakalaki ng tax na binabayaran nyo. Diba? Kaya hindi natin masisisi ang taong bayan kung bakit sinasabi nila na dapat magpaliwanag etong si Sara Duterte. Anong ginawa niya mga kababayan? Saglit na pumunta siya ng kamera, representante sa tipaliwanag niya yung kanyang sarili doon, nagpagawa siya ng press con mga kababayan, nag-request siya ng press con na puro reklamo lang sa gobyerno ang pinagsasasabi niya at puro drama lang. Idinamay niya pa si Apu Lakay na kapag ka daw napuno siya, pupuntahan niya doon sa libingan ng mga bayani, huhukayin niya at itatapon niya sa West Philippine Sea mga kababayan kapag ka daw napuno siya. Di paano pa kaya kapag ka naging presidente yan? Baka nga tutuhanin niya yan mga kababayan na ipahukay niya etong si former President Ferdinand Marcos Sr. at ipatapon niya sa West Philippine Sea para makaganti siya sa mga Marcoses. Alam niyo kung tutusin mga kababayan na wala namang ginagawa ang mga Marcoses dito sa mga Duterte. Wala namang ginagawa si PBBM laban kay Sara Duterte at saka kay dating Pangulong Duterte. Sila lang yung magugulo at maiingay at sinisiraan nila si PBBM. Swerte nga nila kasi hindi pumapalag etong si PBBM at hindi gumagante si PBBM sa kanila. Kaya siguro namimihasa sila na bastusin ang ating presidente at ang tatay ng ating presidente mga kababayan. So by the way, kayo po, ano po ang komento nyo? Hingil po dyan sa mga pahayag ni Sara Duterte mga kababayan. Comment below na lamang po.